Sa iba pang balita, hindi tuloy ngayong buwan ang preliminary conference sa sinumpaang electoral protest o isinampang electoral protest ni Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Isasagawa na lang daw ito ng Korte Suprema sa Hulyo 11. Nadismaya naman ang kampo ng dating senador sa pagkapaliban ng SC para bigyang daan umano ang oral argument sa issue ng martial law declaration ng Administrasyong Duterte. Si Erwin Temperante sa report. Ipinagpaliban ng Korte Suprema ang nakatakdang preliminary conference. Among these is the resetting of the preliminary conference which had been previously scheduled by the PET on June 21, 2017 to July 11, 2017 Tuesday at 2 p.m. at the new Supreme Court building, Padre Fowler, Ermita, Manila. Sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos kaugnay sa sinasabing dayaan sa nakaraang halalan kung saan tumakbo itong pangalawang pangulo ng bansa. Sa halip na sa 21 ng buwan, sa 11 na ng Hulyo, isasagawa ang preliminary conference para talakayin ang sakop ng electoral protest ng dating senador laban kay Vice President Leni Robredo na lumamang lamang ng mahigit 200,000 boto kaya nanalo. Sabi ng kataas-taasang hukuman na siya ring Presidential Electoral Tribunal, walang anumang pagkiling o pagbibigay pabor sa anumang nakabingbing petisyon kaugnay sa nasabing kaso. This is without prejudice to the tribunal's resolution of all remaining pending incidents. Both parties shall file their preliminary conference briefs with the tribunal and serve the same on the adverse party at least 5 days before the date of the preliminary conference. Binigyan ng Supreme Court ng 5 araw ang magkabilang panig para magsumite ng kani-kanilang buod ng preliminary conference. Sa electoral protest ni Marcos, nais niyang muling ipabilang ang mahigit 8 milyong boto mula sa 39,221 cluster precinct sa 27 probinsya at syudad sa buong bansa. Nais niya ring ipawalang bisa ang naganap na botohan sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao dahil umano sa lantarang dayaang nangyari sa nakaraang halalan. Ikinalulungkot naman ng kampo ng dating senador ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, isa sa mga abogado ng dating senador, bagamat alam nila ang pangangailangan ng pagsasagawa ng oral argument ukol sa usapin ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao, hindi naman nila nakikita ang dahilan upang ipagpaliban ang nakatakdang preliminary conference sa kanilang kaso. Anya, tulad sa isyu ng martial law declaration, mahalaga rin ang electoral protest na kanilang isinampa. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm one with 25.